Sa iba pang balita, sinampahan na rin ng reklamong murder ang isa pang suspect sa pagpaslang sa modelong si Julian Rodelas. Ito'y kahit pinag-iisipang gawin siyang testigo matapos niyang idetalye kung paano dukutin at patayin ang dalaga. Balitang hatid ni Salima Refran. Naniniwala ang Quezon City Police na matibay ang mga ebidensya nila laban sa mga arestadong suspect sa pagdukot at pagpatay sa modelong si Julian Rodelas. Isinagawa ang tinatawag na luminol test sa sasakyan ng suspect na si Fernando J.R. Quiambao Jr. Ang sasakyang itong sinasabi ng isa pang suspect na si Jmar Waraji na ginamit ng dukutin si Julian at nang itapon ito sa 18th Avenue, Cubao, Quezon City bago barilin. Nakita ang bagas ng dugo sa sasakyan, kaya hinihintay na lang ngayon ang resulta ng forensic exam. Examinin po yung kung kanino po galing yan, kung dugo po ng biktima o baka po dugo ng isa sa suspect yun. Assuming na yun po dugo ng biktima, malinaw po na yung biktima talaga naisa kayo doon. Mula sa resulta ng forensic exam, makukumpirma rin kung paano pinatay ang biktima. Itinulak at nakarinig ng sunod na putak ng baril. No? Lumalabas sa loob yung bumaril. Siguro inalawit yung kamay at pinagbabaril din sa yung mga suspect na sa loob. Dalawang suspect pa na pinaniniwala ang kasama sa krimen ang pinaghahanap. Ang mga suspect na sina Altea Altamirano at Quiambao ay nakakulong ngayon sa QCPD. Ganon din ang dalawa pang suspect na si Waraji at Jelan Pasiwilan. Si Waraji isinama na sa reklamong murder ng Quezon City Assistant Prosecutor kahit pa pinag-iisipang gawin itong testigo. Wala ring bail ang nirekomenda sa kanya. From abduction hanggang sa dalhin sa 18th Avenue, itinulak, binaril hanggang sa napatay. Na-establish natin doon sa statement ni JR yung buong detalye. Salima Refran, GMA News.